Hallelujah, 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 Hallelujah. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos tanang ating niloloob. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang makasundo na sila sa upa na isang denaryong maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karapatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya na mag-iikadalawa ng tanghali at nang mag-iikatlo ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa na iba ring walang ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho," sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan. Magmula sa huling hanggang sa unang nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng isang denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, 1 oras lang po gumawa ang mga huling dumating. Samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa namin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa inyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay nauuna, at ang nauuna ay nahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa araw na ito, pinagdiriwang po natin ang kapistahan ho ni San Pio Ikasampu, Saint Pius X. Siya po ay naging Santo Papa noong late 1800s hanggang early 1900s. Hindi ko na humaalala yung eksaktong taon.
Baka meron ho sa inyo dito, buhay na ho nun, no? Sana wala, baka nasa mas matanda pa 100 taon, no? At si San Pio, ang naging kanyang kontribusyon sa ikalalago ng pananampalatayang Katoliko, ay ninais niya na ang bawat Kristiyano ay tanggapin si Kristo, ang tinapay ng buhay. Kaya in-encourage niya na ang mga Kristiyano ay tumanggap ng Eucharistia o ng komunyon hanggat maaari. Dati ho kasi, isang beses lang sa isang linggo, pwedeng magkomunyon ang mga Kristiyano tuwing linggo. At dahil kay San Pio, nais niya na ang biyaya ng Eucharistia ay hindi lamang matanggap tuwing linggo, kundi maaari ding araw-araw, palagi. At ganon din, binuksan din niya ang pagkakataon para sa mga bata na matanggap si Kristo sa banal na komunyon. Kaya yung age ng First Communion ay binaba niya mula 12 years old hanggang papuntang 7 years old. Para kahit ang mga bata matanggap si Kristo, ang tinapay ng buhay. Maganda rin po, no, bilang tayo mga Kristiyano, ang magandang baon natin sa pagdiriwang na ito ay makita ang halaga ng Eucharistia sa buhay natin. Binubuksan ng simbahan na sana ang mga Kristiyano ay matanggap si Kristo. Ang magandang tanong, handa ba nating tanggapin si Kristo? Handa ba nating tanggapin si Kristo sa buhay natin? Handa ba nating tanggapin si Kristo sa ating pagkukumunyon tuwing tayo ay nagsisimba? Ano yung lumalayo sa atin sa pagmamahal ng Diyos? O yung mga balakid natin para tanggapin natin si Kristo? Lalo na ang kasalanan, siguro, na naglalayo sa atin sa pagmamahal sa Diyos, na nagiging hadlang sa atin para tanggapin si Kristo sa komunyon. Kaya sa simbahan din ito, nariyan lagi ang sakramento ng kumpisal para ang mga balakid ng kasalanan na naglalayo sa atin sa pagmamahal sa Panginoon at pagtanggap natin sa Kanyang grasya ay mawala. Sa pagpapatawad ng Diyos sa sakramento ng kumpisal, mas buo nating natatanggap ang biyaya na ibinibigay ng Eucharistia sa buhay natin. At itong daan na binuksan ho ng santong pinagdiriwang natin ngayon, si San Pio, ika-10, na ang bawat Kristiyano sana ay matanggap si Kristo. At ang hamon sa atin at ang paanyaya, handa ba akong tanggapin si Kristo sa sakramento ng Eucharistia? Ano yung mga humahadlang sa iyo? Nariyan ang sakramento ng kumpisal para maging marapat tayong tanggapin si Kristo sa komunyon. Siya na tinapay ng buhay, siya na pinagmumula ng ating lakas bilang mga Kristiyano, siya, tinapay na nagbibigay ng buhay para sa atin bilang mga Kristiyano. Amen.